Isang linggo pa lang pagkatapos magpasukan ay humanga na talaga ako sa kanya. Medyo may katandaan na siya pero grade 7 lang ako at February 15 na mag-confess ako sa kanya. Gumamit ako ng dummy account kaya tinanong niya ako kung sino daw ba ako pero nagsinungaling ako. Sinabi ko sa teacher ko na ako yung kaklase ko, nagpanggap ako na ibang tao. Sinabi ko sa kanya na ako si Mitzi na walang iba kundi ang kaklase ko habang si Mitzi ay walang kaalam-alam. Kaya dito na nagsimula na palagi na kami nagkakachat ng teacher ko halos araw-araw pagka uwi ko galing ng eskwela hanggang sa bago ako matulog. Pero buong akala pa rin ng teacher ko na ako si Mitzi dahil yun ang sinabi ko sa kanya dahil nahihiya ako na malaman niya kung sino talaga ako. Ayoko pa rin malaman niya ang tunay kong pangalan at kung sino ako dahil baka magalit siya sa akin sa pagkakamaling ginawa ko sa kanya. Pero nasabi ko pa rin naman sa teacher ko na nagka-crush ako sa kanya, yung tunay na ako pero gamit pa rin ang pangalan ni Mitzi. Sinabi ko kay sir na may nagkaka-crush po sa inyo, yung kaklase ko na Sol ang pangalan. Siya po ang una nagka-crush sa inyo bago pa ako kaya kinabahan naman ako sa isasagot ni sir pero sinabi niyang okay lang naman. February 22, 50th birthday ni sir, nag-order pa ako ng regalo sa Shopee para iregalo sa kanya. Nag-chat ako sa kanya bilang si Sol at ginamit ko ang main account ko at sinabi ko na may iniwanan akong regalo sa lamesa niya at binati ko siya ng happy birthday. Nagpasalamat naman siya dahil mabait naman talaga si sir, napaka-fatherly niya sa aming lahat at sobrang maginoo. Kahit isang beses ay hindi niya pa kami pinagalitan, isa nga lang ang naging problema dahil nagsimula ng mahulog ang loob ni sir kay Mitzi. Imbis na sa akin sana mahulog ang loob niya kay Mitzi, yun nangyari dahil sa pagkakaalam niya na si Mitzi ang palagi niyang nakakausap. Sa tagal na naging pag-uusap namin ni sir, inakala niya pa rin na ako si Mitzi dahil palaging yun ang aking sinasabi. Kaya ngayon ay nagsisisi ako na ginamit ko pa ang pangalan ni Mitzi, ayan tuloy sa kanya nahulog si sir. Pero ako naman talaga palagi ang nakakachat niya at hanggang ngayon ay nagkakachat pa rin kami pero mas favorite niya pa rin talaga si Mitzi. May I love you pa siya kay Mitzi habang ako ay nagsiselos at nagsisisi ng lubos. Gusto ko na sanang i-block na lang siya para hindi na ako nagsiselos sa kanilang dalawa pero hindi ko naman kaya na hindi siya makachat dahil nasanay na ako na palagi kaming nag-uusap. Kaya nagchat ako kay sir gamit ang main account ko, inilabas ko lahat ng sakit at selos na nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko pa rin inamin na ako ang gumagamit ng dummy account ni Mitzi. Nagchat ako sa kanya nang hindi niya nalalaman ang nararamdaman ko. Pero ang sinabi niya lang sa akin ay pupunta daw siya ng office bukas para doon na kami mag-usap-usap. Kinabukasan ay pumunta nga kami ng office dahil may vacant kami na 4 to 5 p.m. Doon kami nag-usap-usap at umiyak ako habang kinakausap ko si sir pero niyakap niya lang ako. Umiiyak din si sir habang sinasabi niya sa akin ang tunay na problema niya dahil may sakit pala siya. Sinabi niya sa akin na siguradong sigurado na daw siya na hindi na siya aabot sa retirement age niya. Kaya dito na ako nagsimulang umiyak ng sobra habang nag-aalala ako sa kanya habang tumutulo pa rin ang mga luha ni sir. Pero hindi niya pa rin sinabi sa akin ang tunay na sakit niya. Ang sinabi niya lang sa akin ay sobrang lala na. Kaya hanggang dito na lang ang kwento niya at hindi natin alam kung ano na ba talaga ang nangyari kay sir. At syempre hindi rin natin alam kung inamin na ba ni Sol na siya ang nagpapanggap na si Mitzi.